15 estudyante ng medisina mula sa Europa ang sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Hindi Mayo Clinic o Johns Hopkins Hospital ang kanilang pinili, kundi ang Maynila. Pinaktawanan silang ang kanilang mga kasamahan. Bakit sa Asya pa? Ngunit pagkatapos ngang 3 linggo, bumalik silang ganap na nagbago. Sa paliparan ng Paris, sinabi ni Amélie Dubois, ang Pangulo ng European Medical Students Association, ang natutunan namin ay hindi medisina, kundi ang inaharap. Sa listahan ng Newsweek para sa 250 pinakamahusay na ospital sa mundo, 12 ospital sa Pilipinas ang nakapasok. Ang St. Luke's Medical Center, Global City ay nasa ika-49 na pwesto. Ang kanilang survival rate sa cancer mas mataas kaysa sa average sa Europa, pero hindi ito tungkol sa manumero. Ang nasaksihan ng 15 estudyante mula sa iba't ibang bansa sa Europa ay isang sistema, isang hot stent procedure na natapos sa loob lamang ng 12 minuto mula pagdating sa emergency room. Ang mga pasyenteng may stage 4 colon cancer na may 2 beses na mas mataas na survival rate kumpara sa Europa. Ang napakalawak na klinikal na karanasan ng mga Pilipinong doktor na nagsasagawang daan-daang operasyon sa puso taon-taon. Mula Hulyo 2024 hanggang 2025, mahigit 100 estudyanteng medisina mula sa Europa ang nag-apply para sa pagsasanay sa Pilipinas. Ngayon, ilalahat namin ang kahangahangang talaan ngang 72 oras na iyon. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mas magagandang video. Bonjour! Ako si Amélie Dubois, isang senior medical student sa Sorbonne University at Pangulo ng European Medical Students Association. Noong Marso 2024, nakaupo ako sa isang conference room sa Brussels. Mula sa bintana, ang laking gusaling European Union headquarters ay tila naging mas dambuhala sa araw na iyon. 30 kinatawan ng mga estudyante ng medisina mula sa 15 bansa ang naktipon. Bawat tag-araw, nagsasagawa kami ng medical tour para bisitahin ang pinakamahusay na mga ospital sa mundo. Noong 2023, pumunta kami sa Massachusetts General Hospital sa Boston. Noong nakaraang taon, binisita namin ang Great Ormond Street Hospital sa London. Saan naman tayo ngayon? Itinaas ni Klaus, ang kinatawan ng Germany, ang kanyang kamay. Paano kung sa Mayo Clinic, tumango kaming lahat? Ito ang numero 1 ospital sa Amerika. Iminungkahi naman ni Sophie, kinatawan ng France, ang Johns Hopkins. Mayaman ito sa kasaysayan, sabi niya. May nagmungkahi rin ng Toronto General Hospital sa Canada. At doon nangyari iyon. Maingat na nagsalita si Mateo, ang kinatawan ng Espanya. Paano kung, sa Pilipinas, natahimik ang buong kwarto? Sa Pilipinas, agad kong tanong, bakit? Pinuksan ni Mateo ang kanyang laptop at ipinakita ang isang artikulo mula sa Newsweek, ang pamagat, World's Best Hospitals, 2024, 12 Philippine hospitals make the list. Bahagyang umismid si Klaus, 12, ang Germany ay may 22. Sumang-ayon si Sophie, ang France ay may 17 rin. May dahilan ba para pumunta pa tayo sa Asya? Sa totoo lang, sang-ayon din ako. Ang dapat nating pag-aralan ay ang medisinang Europa at Amerika, ngunit hindi sumuko si Mateo. Tingnan ninyo ang ranggo. Ang St. Luke's Medical Center ay nasa ika-49. Ilan sa mga ospital natin sa Europa ang nakapasok sa top 50? Tinitigan kong mabuti ang screen. Totoo nga, ang Makati Medical Center ay nasa ika-72, ang The Medical City ay nasa ika-95, at ang Philippine General Hospital ay nasa top 150. Lahat sila ay nasa mataas na ranggo. Hinampas ni Lars, kinatawan ng Netherlands, ang mesa. Mga ranggo lang yan, iba ang aktwal na kalidad ng serbisyong medikal. Ang alam ko, ang mga doktor sa Pilipinas ay kilala sa mahahabang pila at siksikang mga klinika, naktawanan ang lahat sa kwarto. O nga, sistemang bahala na, birong isa. Isasara ko na sana ang aking laptop nang may napansin akong isa pang artikulo sa ibaba ng screen. Philippine cancer survival at 70%, one of the highest in Southeast Asia. Agad ko itong naklik. Colon cancer survival. Pilipinas. Top centers. 75%. US 65%. UK 60%. Stomach cancer survival. Pilipinas top centers. 76%. European average 30%.
Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ito? Isang statistical error o dahil ba mataas ang early detection rate nila? Tiningnan ko si Mateo. May nahon siyang nagsabi, Amelie, baka mayroon tayong hindi nakikita. Natapos ang pulong ng walang desisyon. Ang resultang botohan, Mayo Clinic, 18 boto, Pilipinas, 2 boto, hindi ako bumoto. Naguguluhan ako. Nang gabing iyon sa aking hotel room, nagsimula akong maksaliksik ng mga journal tungkol sa sistemang pangkalusugan ng Pilipinas. At ang natuklasan ko ay umanik sa lahat ng aking nalalaman sa medisina. Pagbalik ko sa Paris mula sa Brussels, nakulong ako sa library sa loob ng 3 araw. Binasa ko ang lahat ng materyales tungkol sa sistemang pangkalusugan ng Pilipinas. WHO health data, health access indicators, hospital performance evaluations. Habang nagbabasa ako, lalo akong nagtataka. Ang manumero ay hindi tukma sa konsepto ko ng isang advanced na bansang medical. Una, ang access sa healthcare. Ang mga Pilipino sa urban areas ay may average na 15 outpatient visits bawat taon. Ang OECD average ay 7.4, higit sa doble. Ang Germany ay 10, ang France ay 6.4. Ang bilang ng kama sa ospital ay mas nakakagulat. Sa bawat 1,000 katao, mayroong 12 kama sa pribadong ospital sa mapangunahing lungsod kumpara sa OECD average na 4, halos 3 beses siyang dami. Noong una, naisip ko, baka over-servicing ito. Kapag maraming ospital, mas marami ring hindi kinakailangang pagsusuri. Ngunit natigilan ako nang makita ko ang susunod na indicator. Avoidable mortality rate. 150 bawat 1,000 katao, ang OECD average ay 215. Mas kaunti ang Pilipinong namamatay mula sa masakit na maring maiwasan sa pamamagitan ng pag-iwas at paggamot kumpara sa Europa. Ang dato sa kanser ay mas nakakagulat. 5-year survival rate para sa colorectal cancer, 76%. Sa textbook na pinag-aralan ko sa Sorbonne, ang European average ay nasa 60%. Ang 16% na pakakaiba ay nangangahulugan ng libu-libong buhay. Sa stomach cancer, mas malaki ang agwat. Pilipinas top centers 19%, UK 20%. Halos 4 na beses ang pakakaiba. Nagpadala ako ang email sa aking profesor sa oncology sa Sorbonne. Profesor, tama po ba ang nadatos na ito? Kinabukasan, dumating ang sagot, tama iyan. Ang Pilipinas ay may mahusay na sistema para sa early detection sa mga may kakayahang magbayad. Salamat sa kanilang malakas na pribadong sektor, ngunit hindi lang iyon ang paliwanag, tiyak na mataas din ang kalidad ng kanilang paggamot. Hinanap ko ang bilang ng operasyon sa mapangunahing ospital sa Pilipinas. Sa Philippine Heart Center, mahigit 1,500 open heart surgeries taon-taon. Ang University Hospital kung saan ako nagsasanay sa Paris ay mayroon lamang mga 250. 6 na beses ang pagkakaiba. Ganun din sa lung cancer surgery sa Lung Center of the Philippines. Taon-taon, mahigit 1,000 kaso. 5 beses na mas marami kaysa sa average ng isang malaking ospital sa Europa. Noon ko naintindihan, ang pagkakaiba ay nasa karanasan. Ang mapasyenteng nakikita nga Pilipinong doktor sa isang buwan ay katumbas ngang nakikita namin sa isang taon. Para sa isang siruhano, ang pinakamahalaga ay karanasan. Iba ang isang doktor na 10 beses pa lang nagsagawa ang isang operasyon kumpara sa 1,000 beses na. Iba ang pakiramdam sa dulong kanilang magadaliri. Tinawagan ko si Mateo. Kailangan nating pumunta sa Pilipinas. Tumawa siya at sinabing, sabi ko na nga ba, ikaw na ang kumumbinsi sa kanila. Sumakay ulit ako ng tren pabalik sa Brussels. Sa pagkakataong ito, dala ko ang isang 30 pahinang ulat, isang emergency meeting. Binuksan ko ang projector. Ang unang slide ay hindi ang ranggo ng Newsweek. Ito ay isang graph na naghahambing sa survival rate ng cancer. Asul na bar para sa Pilipinas, pula para sa European average. Sa lahat ng uring ng cancer, mas mataas ang asul na bar. Sabi ni Klaus, baka dahil lang sa early detection. Ipinakita ko ang pangalawang slide. Stage 4 Advanced Cancer Survival Comparison. Pareho ang resulta. Malayo ang agwat ng Pilipinas. Tahimik na naktanong si Sophie. Totoo ba lahat na ito? Tumango ako. Opisyal na datos mula sa WHO at mga journal. Isinagawa muli ang botohan. Sa pagkakataong ito, Pilipinas, 13 boto, Mayo Clinic, 7 boto.
nakahinga ako ng maluwag. Noong Hunyo 2024, nakbook kami ng aming matiket papuntang Maynila. 15 estudyante ng medisina mula sa 15 bansa. Akala namin, pupunta kami para kumpirmahin ang katotohanan. Ngunit iyon pala ay simula pa lamang. Hulyo 8, 2024, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. 14 na oras na biyahe. Halos hindi ako nakatulog sa pananabik at kaba paglabas namin ng arrival area na mangga ako. Ang init at halumigmig ay sumalubong sa amin, kasama ang enerhiyang napakaraming tao, ibang-iba sa Charles de Gaulle Airport sa Paris. Sinalubong kami ni G. Reyes, isang kinatawan mula sa Department of Health, DOH. Ang kanyang Ingles ay perpekto. Welcome everyone. Sa loob ng 3 linggo, makikita ninyo mismo ang realidad ng serbisyong medikal sa Pilipinas. Naisip ko sa sarili ko, ang realidad magiging katulad kaya ito nang nabasa ko sa mga jurnal. Ang aming unang ischedule ay kinaumagahan, pagmamasid sa emergency room ng Philippine General Hospital PGH. Nag-check-in kami sa isang hotel sa Maynila. Sinabi ngang kaibigan kong si Klaus habang nakatingin sa labas ng bintana, napakalaki ngang siyudad na ito. 10:00 ng gabi pero ang dami pa ring ila. Sumagot ang kaibigan naming si Lars mula sa Netherlands. Ganyan din kaya kabisi ang mga ospital nila 24/7. Binuksan kong muli ang mga dala kong materyales. Philippine Emergency Medical System, average response time sa Metro Manila, 12 minuto. Oras ng pagdating sa ospital, wala pang 25 minuto. Sa Europa, ang Germany ay may average na 15 minutong on-scene arrival. Ang France ay 25 minuto, kalahati lang, ngunit hindi lang bilis ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang resultang paggamot. Iyon ang natutunan ko sa Paris. Ang mabilis ay hindi laging mas mahusay, ang tama at ligtas ang dapat unahin. Inisip ko kung ano ang makikita ko bukas. Kinaumagahan, 8:00, nakatayo kami sa harap ng emergency room ng PGH, isang malaking kompleks puno ng kasaysayan. Ngunit sa unang tingin, hindi ito gaanong naiba sa ospital sa Europa. Sinalubong kami ni Dr. Santos, isang emergency physician. Mag-obserba lang kayo ngayon. Mamaya na ang matanong, tumango kami. Pumasok kami sa ER. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan ko at puno ang tao. May malinaw na pagkakahati sa pagitan ng triage area, resuscitation bay, at general consultation rooms. Sa isang electronic board, nakapaskil ang average waiting time, 25 minuto para sa non-critical cases. Bumulong si Sophie, sa pari, ang average ay 3 oras. Biglang may umalingaw na sirena ng ambulansya. Bumukas ang pinto ng ER at isang stretcher ang ipinasok. Isang lalaki, mga 50 taong gulang. May malay ngunit maputla. Mabilis na nagulat ang paramedic na kasama niya. 5'2" anyos na lalaki, naninikip ang dibdib 30 minuto na ang nakalipas. ECG shows ST segment elevation, suspected myocardial infarction. Biglang kumilos ang buong ER. 3 nurse ang sabay-sabay na lumapit sa pasyente. Isa ang kumukuha ulit ng ECG, isa ang kumukuhang dugo, at isa ang nakakabit ng oxygen mask. Tiningnan naga Dr. Ang Ega at agad na sinabi, I activate ang code STEMI. Tiningnan ko ang aking relo. 3 minuto pa lang mula nang dumating ang pasyente. Ipinaliwanag sa amin ni Dr. Santos, acute myocardial infarction. Ang golden time ay 90 minuto. Ang target namin dito ay may pasok ang stent sa loob ng 60 minuto. Nagulat si Klaus. 60 minuto? Sa Berlin, ang average ay 2 oras. Dinala ang pasyente sa catheterization laboratory. Sumunod kami, isang malinis at maluwag na silid. Handa na ang medical team, isang interventional cardiologist, mga nurse, at radiologic technologists, 5 silang lahat. Pagkahiga ng pasyente sa kama, nagsimula agad ang procedure. Pinanood ko ang monitor. Malinaw na nakikita ang angiogram. Barado ang coronary artery. Mabilis na kumilos ang kamay ng doktor. Pagpasok ng guide wire, pagpapalobo ng balloon, paglalagay ng stent, para silang naksasanay. Tiningnan ko ulit ang aking relo. 12 minuto matapos dumating ang pasyente. Tapos na ang paglalagay ng stent. Sabi ng doktor, blood flow re-established. Success. Nakatayo lang ako roon, nakanganga. 12 minuto,
Ang kaso na nakita ko sa Paris ay tumagal ngang hindi bababa sa 1 oras. Hinawakan ni Sophie ang braso ko. Amelie, normal ba ito? Hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung normal ba ito o hindi. Namanghalang ako. At naisip ko, simula pa lang ito ngang nakikita natin. Ang aming pagmamasid sa AR nung PGH ay tumagal ng 6 na oras. Sa loob ng panahong iyon, nakakita kami ng 15 emergency cases. 3 trauma mula sa aksidente sa sasakyan, 2 stroke, 1 atake sa puso, 4 na acute abdominal pain, at 5 may hirap sa pahinga. Sa isang AR sa Europa, aabutin itong 1 buong araw. Ang nakakamangha ay hindi lang ang bilis, kundi pati na rin ang katumpakan. Naalala ko nung dumating ang isang pasyenteng may stroke, 65 anyos na babae, paralisado ang kaliwang braso at binti. Pagdating, isinailalim agad siya sa CT scan. Lumabas ang resulta sa loob ng 8 minuto. Ischemic stroke confirmed. Ang desisyon na magbigay ng thrombolytic agent ay ginawa sa loob ng 15 minuto. Bumulong sa akin si Lars, kung sa Amsterdam ito, 3 oras ang hihintayin para lang sa CT scan. Tumango ako, pareho lang sa Paris, lahing mahaba ang pila para sa emergency CT scan. Ngunit dito iba, walang pila. Sa oras ng tanghalian, nakaroon kami ngang pagkakataong makausap si Dr. Santos. Tinanong ko ang pinakagusto kong malaman. Dok, paano ninyo ito nagagawang napakabilis? Dahil ba marami kayong kagamitan? Ngumiti si Dr. Santos at sumagot, mahalaga ang kagamitan, pero ang susi ay ang sistema. Sistema? Mayroon kaming napakadetalyadong mga protocol. Para sa atake sa puso, may code STEMI. Para sa stroke, code stroke. Para sa trauma, code trauma. Bawat code ay may nakatalagang team at mga tungkulin. Kapag ang paramedic ay nag-activate na ng code mula sa field, handa na ang ospital pagdating nila. Nagtanong si Klaus, wala bang mapakakamali? Halimbawa, kung hindi naman pala atake sa puso pero na-activate ang code? Sumagot si Dr. Santos, mayroon siyempre. Ngunit pinipili namin ang mag-offer respond. Mas mabuti na iyon kaysa may makaligtaan. Buhay ang nakataya rito. Tumango ako. Sa Europa, kabaliktaran. Pinapahalagahan namin ang pag-iwas sa overservicing. Ang hindi kinakailangang pagsusuri ay itinuturing na pag-aaksayang pondo. Ngunit ang nakita ko dito ay ang mabilis at tumpak na diagnosis ay nakakatipid din sa huli. Sa hapon, binisita namin ang intensive care unit. Nandun ang pasyenteng inatake sa puso kaninang umaga. Nakahiga siya sa kama, nagpapahinga, gising siya at mukhang wala ng sakit. Tinanong ng pamilya ng pasyente ang doktor, kailan po siya pwedeng umuwi? Sumagot ang doktor, pagkatapos ng 3 araw na pagmamasid, maaari na siyang umuwi. Sundin lang ng mabuti ang magamot at makakabalik siya sa normal na pamumuhay. Nakahinga ng maluwag ang pamilya. Kinwenta ko sa aking isip, mula sa atake hanggang sa pag-uwi, 4 na araw. Sa Paris, aabutin itong hindi bababa sa 2 linggo. Sabi sa akin ni Mateo, Amelie, hindi ba't kamangga-mangga? Ibang-iba sa lahat NG natutunan natin. Sumang-ayon ako, ang itinuro sa amin sa medical school ay ang maging maingat. Dahan-dahan at tumpak. Ngunit dito, mabilis sila, ngunit tumpak pa rin. Pagbalik sa hotel, inayos ko ang aking matala. Isinulat ko ang lahat ng nakita ko. Average air waiting time, 25 minuto. CT scan waiting time, wala pang 10 minuto. Average time para sa stent insertion sa atake sa puso, wala pang 60 minuto. Lahat ay mas mababa sa kalahating average sa Europa. Ngunit nakaroon akong tanong. Ito na ba ang lahat? Mabilis lang ba sila sa emergency care? Paano naman ang paggamot sa kanser? Kinabukasan, nakatakda kaming bumisita sa Cancer Institute ng St. Luke's Medical Center. Natulog akong may halong pananabik at pag-alala. Ano na naman kaya ang makikita ko bukas? Ang St. Luke's Medical Center, Global City Cancer Institute ay naiba, nasa laki pa lang. Isang buong modernong gusali na nakalaan para sa kanser. Sinasabing mahigit 2,100 bagong pasyente ang kanser ang kanilang ginagamot taon-taon. Ang aming University Hospital sa Paris ay mayroon lamang 5,000. 4 na beses ang pagkakaiba. Si Dr. Cruz, isang medical oncologist ang nagtour sa amin.
Ngayon magpopokus tayo sa mga kaso ng colorectal cancer. Pumunta kami sa isang conference room, lumabas ang datos sa screen. Colorectal cancer 5-year survival rate, street looks 78.2%. Nagtaas ng kamay si Sophie. Dok, para lang ba iyan sa mga pasyenteng may stage 1 at 2? Umiling si Dr. Cruz. Hindi. Average iyan para sa lahat ng pasyente. Stage 1 ay 95%, Stage 2 ay 88%, Stage 3 ay 72%, at Stage 4 ay 20%. Mabilis kong kinwenta. Paano sa Europa? Stage 1, 90%. Stage 2, 75%. Stage 3, 50%. Stage 4, 10%. Sa bawat stage, mas mataas ang Pilipinas. Lalo na sa stage 3 at 4, malaki ang pagkakaiba. Nagtanong ulit si Sophie. Doble ang pagkakaiba sa stage 4. Bakit po ganun? Ipinaliwanag ni Dr. Cruz, mahalaga ang surgical technique, ngunit ang susi ay ang aming multidisciplinary team approach. Ang mga surgeon, oncologist, radiation oncologist, pathologist at nutrition team ay sama-samang bumubuo ng plano ng paggamot tuwing Martes. Sa aming kumprensya, tinatalakay namin ang lahat ng kaso ng stage 4. Bawat espesyalista ay nagbibigay ng kanilang mungkahi para sa pinakamahusay na paraan, at nakakasundo kami. Sabi ni Klaus, mayroon din kaming multidisciplinary team meeting sa Germany. Tinanong ni Dr. Cruz, gaano kadalas? Sumagot si Klaus, mangga 1 beses sa 1 buwan. Ngumiti si Dr. Cruz. Kami, linggo-linggo, lahat ng bagong pasyente ay tinatalakay. Sa hapon, nag-obserba kami sa isang aktwal na operasyon, isang robotic surgery, isang rectal cancer resection gamit ang Da Vinci system. Ang surgeon ay nakaupo sa isang console, kinokontrol ang robot habang tinitignan ang isang 3D, 10x magnified na imahe. Ang operasyon ay tumagal ng 4 na oras. Ang blood loss ay mas mababa sa 100 ml. Ipinaliwanag ng surgeon, ang robotic surgery ay napakapresiso, nababawasan nito ang pinsala sa mga nerve, mas malaki ang sansa na mapreserba ang pagdumi at sexual function. Sa Europa, may robotic surgery din, ngunit limitado dahil sa gastos. Nagtanong si Lars, magkano po ang gastos dito? Sumagot ang surgeon, sakop ito ng PhilHealth at mga HMO. Ang out-of-pocket ng pasyente ay nasa mga 200,000. Nagulat si Lars. Sa Netherlands, 30,000 euros iyan, 10 ang pagkakaiba. Pagkatapos, binisita namin ang recovery room. Nandun ang pasyenteng inoprahan kaninang umaga, gising na siya at umiinom ng tubig. Ipinaliwanag ng nurse, mabilis ang pagaling sa robotic surgery. Bukas, makakalakad na siya. Posibleng makauwi na siya pagkatapos ng 3 araw. Isinulat ko sa aking notebook. Minimally invasive surgery, mabilis na pagaling, mababang gastos. Itong 3 bagay na ito ay makakasamang umiral dito. Sa Europa, kailangan mong mamili kung mabilis, mahal, kung mura, mabagal. Sa isang seminar sa gabi, ipinakita ni Dr. Cruz ang isang statistika, isang year follow-up sa pasyenteng may stage 4 colorectal cancer, 22 ang nakaligtas. Ang average sa Europa ay 10 mahigit doble. Mahinang sinabi ni Sophie, katumbas iyan ng 12 buhay. Tumango ako. Ang manumero ay hindi lang numero, matao sila. 12 pasyente na kung nasa Europa ay maring namatay na. Ngunit sa Pilipinas, nabuhay sila. Bakit? Gusto kong mahanap ang sagot. Ang aming schedule para sa susunod na linggo ay mga malalimang panayam sa mga medical staff. Pumasok kami sa 3 linggo, nakabisita na kami sa 5 ospital, PGH, Street Lux, Makati Med, The Medical City at Philippine Heart Center. Lahat sila ay makakatulad, mabilis tumpak at mahusay. Ngunit ang tanong kung bakit ay nananatili pa rin. Isang espesyal na seminar ang ginanap sa UP College of Medicine. Ang paksa, ang makatangian ng sistemang pangkalusugan ng Pilipinas. Dumalo ang mga opisyal mula sa Doha, mga administrator ng ospital at mga doktor. Inanyayahan din kaming 15. Pakiramdam ko, malapit ko nang makuha ang sagot. Ang unang tagapagsalita ay isang direktor mula sa PhilHealth. Ang Pilipinas ay may universal healthcare system.
Ang coverage ay nasa 65% para sa out-of-pocket, ngunit mataas ang excess. Maaari kang pumili niya anumang ospital. Pwede kahit walang appointment. Nagtanong si Klaus. Wala kayong gatekeeper o family doctor system. Sumagot ang direktor, wala. Ang mapasyente, ang direktang pumipili. Espesyalista man o general practitioner, malaya sila. Nagulat si Klaus. Hindi ba magulo iyon? Ngumiti ang direktor. Noong una, pero ngayon may sistema na natututo ang pasyente para sa kanilang sarili. Ang pangalawang tagapagsalita ay isang administrator mula sa St. Luke's. Ang aming ospital ay tumatanggap ng 28 milyong outpatient visits taon-taon. Iyan ay average na 7,000 bawat araw. Nagtaas ng kamay si Sophie. Paano ninyo nagagawang makita ang ganun karaming pasyente? Hindi ba nakaka-burnout ang mga doktor? Ipinaliwanag ng administrator, ang kausayan ang susi. Ang aming booking system, electronic medical records, automated lab processes, lahat ay konektado. Ang doktor ay nakatuon lamang sa paggamot. Ang makakabaing administratibo ay minimal. Tumangho si Sophie, ngunit mukhang mayroon pa rin siyang makaakamakam. Sa hapon, oras na para makipag-usap sa mga doktor. Nakilala namin si Dr. Reyes, isang cardiac surgeon. Tinanong ko ang pinakagusto kong malaman. Doc, ilang operasyon po ang ginagawa ninyo sa isang taon? Nag-isip sandali si Dr. Reyes at sumagot, coronary artery bypass lang, mga 400. Hindi ako makahinga, 400. Ang cardiac surgeon na nakilala ko sa Paris ay may 50 lang sa isang taon. 8 beses ang pagkakaiba. Nagpatuloy si Dr. Reyes. Kung isasama ang valve surgeries, abot ng 600. 6 na araw sa isang linggo akong nagtatrabaho at may mga duty pa. Nagtanong si Las. Hindi po pa kayo napapagod? Ngumiti si Dr. Reyes. Nakakapagod, pero ito ang realidad namin dahil maraming pasyente. Ngunit mayroon din itong bentahe. Naipon ang karanasan. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang operasyon, nagiging bihasa ka. Nababawasan din ang mga komplikasyon. Noon ko naintindihan. Ito ang sikreto, ang napakalawak na klinikal na karanasan. Ang natututunan ng isang doktor sa Europa, sa loob ng 10 taon ay natututunan ng isang Pilipinong doktor sa loob ng 2 taon. Hindi maiwasang magkaiba ang kanilang kasanayan. Bumulong sa akin si Lars, Amelie, hindi ba ito ay isang double-edged sword? Makakaburnout ang mga doktor. Tama siya. Ngunit kasabay nito, ang mapasyente ay nakakatanggap ang pinakamataas na antas ang paggamot. Ito ang kabalintunaan ang sistema. Tinanong ko si Dr. Reyes, masaya po ba kayo? Natahimik sandali si Dr. Reyes at mahinahon siyang sumagot, komplikado. Mahirap pero may katuparan, lalo na kapag nakikita mong gumagaling ang mga pasyente. Pagbalik sa aming hotel, nakaroon kaming talakayan. Ano ba talaga ang nakita natin? Sabi ni Klaus kahusayan. Tumutol si Sophie, hindi. Sakripisyo. Ang sakripisyo nga doktor. Sumingit si Mateo, pareho kayong tama. Iyan ang medisina sa Pilipinas. Binuksan ko ang aking notebook. Pinagsama-sama ko ang lahat ng nakita ko sa loob ng 3 linggo. Mabilis na pangangalagang pang-emergency. Mataas na survival rate sa kanser. Napakalawak na karanasan sa operasyon. Sa likod nito ay isang sistema, at sa likod ng sistema ay matao, mga doktor, nurse, administrator, lahat sila ay walang tigil na nagtatrabaho. Ito ang sagot. Isang araw bago kami umalis, mayroon kaming huling aktibidad, isang pangkalahatang talakayan. 10 Pilipinong doktor at kaming 15 ay nakaupo sa isang bilog na mesa. Isa lang ang paksa. Bakit mataas ang performance ng serbisyong medikal sa Pilipinas? Ako ang unang nagtanong. Nga doktor, maging tapat po kayo. Ano po ang sikretong medisina sa Pilipinas? Ang kagamitan ba? Ang sistema? O ang pagsisikap ng mga doktor? Sumagot si Dr. Santos mula sa PGH. Lahat iyan, ngunit ang pinakamahalaga ay ang access. Access? O ang mga Pilipinong pasyente, lalo na sa mga siyudad, ay maaring pumunta sa ospital anumang oras. Walang mahabang waiting list para sa appointment. Kapag may sintomas, pumupunta sila agad. Ito ang nagiging daan para sa maagang pagtuklas.
At ang maagang pagtuklas ay nagpapataas ng sansa ng tagumpay sa paggamot. Tumangho ako. Ngunit mayroon pa ring tanong sa isip ko. Nagtanong si Klaus, wala po bang problema sa offer servicing? Hindi po ba dumadami ang mga hindi kinakailangang pagsusuri? Sumagot si Dr. Cruz mula sa St. Luke's. Mayroon, siyempre, ngunit gumawa kami ng isang pagpili. Mas mabuti ang sobra kaysa sa kulang. Lalo na sa kanser, kung saan ang maagang pagtuklas ang nagdidikta sa buhay at kamatayan. Sumingit si Sophie, paano naman po ang gastos? Kaya po ba nga mapasyente? Ipinaliwanag ng direktor mula sa PhilHealth. Gumagamit kaming low professional fee na patakaran para sa mga doktor, hindi ito kaya-aya. Ngunit pinapataas nito ang akses ng mga pasyente. Kumikita sila sa pamamagitan ng dami ng pasyenteng nakikita. Pakiramdam ko, nabubuo na ang puzzle, mababang bayarin, mataas na access, maraming pasyente, malawak na karanasan, isang positibong siklo, ngunit kasabay nito, nangangahulugan din itong matinding pagtatrabaho para sa mga doktor. Sinabi ni Lars ang nasa isip ko. Sustainable po ba ito? Kakayanin po ba nga doktor? Bumuntong hininga si Dr. Reyes, ang cardiac surgeon. Sa totulang mahirap. Ang nga batang doktor ay umiwas na sa mga mahihirap na espesyalidad. Nababasan ang mga nag-apply sa thoracic and cardiovascular surgery. Ang sistema ay mahusay, ngunit naubusan kami nga tao. Natahimik ang kwarto, nanikip ang dibdib ko. Naktanong si Mateo kung ganoon, ano po ang solusyon. Sumagot ang opisyal mula sa DOH. Kailangang itaas ang professional fees, pagbutihin ang kalagayan ng mga doktor, ngunit hindi ito madali. Kailangan din naming isaalang-alang ang pasanin sa mamamayan, ang paghahanap ng balansa ang aming hamon. Isinulat ko sa aking notebook ang tagumpay at hamon ng medisina sa Pilipinas. Ang tagumpay, access, kahusayan, karanasan, ang hamon, sustainability, kalagayan ng mga health worker, pagpapabuti ng sistema, hindi ito perpekto. Ngunit maraming aral na mapupulot. Tinanong kami ni Dr. Santos. Kayo, ano sa tingin ninyo kung ikukumpara sa sistema sa Europa? Nagsalita ako ng tapat. Sa Europa, inuuna namin ang quality control. Sa Pilipinas, inuuna ninyo ang access. Hindi ko alam kung alin ang mas mabuti. Para sa isang pasyente, mas maganda ang sa Pilipinas. Para sa isang doktor, maaring mas maganda ang sa Europa. Ngumiti si Dr. Cruz. Walang isang tamang sagot. Iba-iba ang sitwasyon ng bawat bansa. Ang mahalaga ay ang matuto. Mula sa isa't isa, tumango ako. Sa loob ng 3 linggo, marami akong natutunan. Ang nga tao sa likod nga numero, ang sakripisyo sa loob ng sistema, at ang tunay na diwang medisina. Nang gabing iyon, nag-impake ako. Bukas, babalik na ako sa Paris, ngunit nagbago na ako. Hindi na bilang si Amelie, ang estudyanteng medisina, kundi si Amelie, ang healthcare professional. Hindi ko malilimutan ang nakita ko sa Pilipinas. At gusto ko itong ibahagi sa komunidad ng medisina sa Europa. Hulyo 29, 2024, lumapag ako sa Charles de Gaulle Airport. 3 linggo akong nawala. Tila lumiit ang paliparan. Kung ikukumpara sa Naya, napakaliit nito, napangiti ako. Nakukumpara na pala ako. Ang Pilipinas na ang naging pamantayan ko. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang aking laptop. Mahigit 100 email ang naghihintay. Karamihan ay mula sa ibang nga estudyante ng medisina sa Europa. Kumusta ang pagbisita sa Pilipinas? Totubang kasing gandang nasa mga journal. Nagsimula akong sumagot. Mas maganda pa kaysa sa mga journal. Kailangan ninyong makita para maniwala. Nang sumunod na Lunes, isang seminar ang ginanap sa Sorbonne University. Ako ang tagapagsalita. Ang paksa, isang field report sa sistemang pangkalusugan ng Pilipinas. Mahigit 100 estudyante at propesor ang dumalo. Kinakabahan ako, ngunit mayroon akong kumpiyansa. Kailangan kong sabihin ang aking nakita. Ang unang slide ay mga numero. Ranggo ng ospital sa Newsweek, survival rate sa cancer, oras ng paghihintay sa AR. Nakatuon ang lahat. Ang pangalawang slide ay mga larawan. Ang ER ng PGH, ang Cancer Institute ng Street. Luke's, ang robotic surgery room. May naktaas ng kamay,
Totoo ba lahat iyan? Tumango ako. Ako mismo ang nakakita. Isang pasyenteng may atake sa puso ang nakatanggap NG stent sa lubeg 12 minuto. Ang survival rate sa stage 4 colon cancer ay doble kumpara sa Europa. Ang mga siruhano ay nagsasagawa nga 400 operasyon sa isang taon. Nakbulungan ang matao. Tila imposible para sa kanila. Naktanong ang aking professor sa oncology, Amelie, kung kanon, perpekto ba ang medisina sa Pilipinas? Nag-isip ako sandali. At sumagot ako ng tapat, hindi po, hindi ito perpekto. Labis ang pagtatrabaho, nga doktor. May mga espesyalidad na iniwasan ng nga batang doktor, ngunit ito ay nakasentro sa pasyente. Sa aspeto ng akses at mga resulta. Pagkatapos ng seminar, maraming estudyante ang lumapit sa akin. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas, paano mag-apply? Ngumiti ako at sumagot. Gagawa tayo ulit ng programa sa susunod na taon. Plano naming mag-recruit ng maisang daan. Nahiyawan ang mga estudyante. Noong Setyembre, isang pulong ang ginanap sa Brussels. Formal kong iminungkahi, pagpapalawak ng Europe-Philippines Medical Exchange Program. Magpadala tayo ng 200 estudyante ng medisina mula sa Europa sa Pilipinas taon-taon. Lahat ng kinatawan mula sa 15 bansa ay sumangayon. Sabi ni Klaus, Amelie, tama ka pala. Noong Oktubre, nagsimula ang paghahanda, pakikipag-ugnayan sa DOH ng Pilipinas, pag-ayos ng ma-schedule sa ospital, paglalaan ng budget. Ako ang naging opisyal na direktor. Director Europe-Philippines Medical Exchange Program. Iyon ang nakasulat sa aking business card. Noong tak-araw ng 2025, nagsimula ang unang malakihang programa. 120 estudyante ng medisina mula sa Europa ang dumating sa Maynila. Sumama ako sa kanila. Paglapag sa Naya, pamilyar na ang tanawin. Pareho lang noong isang taon, ngunit iba na ang nararamdaman ko. Ngayon, mayroon na akong katiyakan. Habang ginagabayan ko ang mga estudyante, ipinaliwanag ko, sa susunod na 3 linggo, makikita ninyo ang hinaharap. Hindi mga numero, kundi isang sistema. Hindi isang sistema, kundi mga tao. At magtanong kayo, paano pa natin mapapabuti ang ating sariling serbisyong medikal? Ang aking graduation sa Sorbonne ay ginanap noong Hunyo 2026. Bilang valedictorian, nabigyan akong pagkakataong magtalumpati. Tumayo ako sa harap ng mikropono. Nakatingin sa akin ang 200 kong mga kaklase. Dahan-dahan akong nagsalita. Ang tunay na pag-aaral ay wala sa mga libro, kundi sa larangan. Natutunan ko iyan sa Maynila. Ang medisina ay hindi tungkol sa mga numero, kundi tungkol sa mga tao. Hindi tungkol sa sistema, kundi tungkol sa sakripisyo. Magiging mga doktor tayo. Ngunit yuna, kailangan nating maging mga mag-aral. Malawak ang mundo at marami tayong dapat matutunan. Pagkatapos ng graduation, pumasok ako sa residency sa oncology sa isang university hospital sa Paris, ngunit nagpatuloy ang aking ugnayan sa Pilipinas. Bawat tak-araw, pinamumunuan ko ang programa at nakikipag-ugnayan sa mga Pilipinong doktor. Noong 2027, nagsimula rin kami ng isang joint research project. Ngayon, ako ay isang Duandir Fellow. Habang ginagamot ko ang mga pasyenteng may kanser, naisip ko ang mga natutunan ko sa Pilipinas. Mabilis na diagnosis, agresibong paggamot, isang paraan na nakasentro sa pasyente. Hindi ko ito magayang perpekto. Iba ang sistema. Ngunit ina-apply ko ang aking nga natutunan at nagugustuhan ito ng mga pasyente ko. Amelie baka, sabi ngang isang pasyente. Ano po ang kaibahan? Tanong ko habang nakangiti. Sumagot ako, natutunan ko sa Pilipinas na dapat laging unahin ang pasyente. Iyon ang tunay na diwang medisina. Noong tak-araw ng 2024, 15 estudyante ng medisina mula sa Europa ang bumisita sa Pilipinas. Nag-alinlangan sila. Ngunit pagkatapos ng 3 linggo, ganap silang nagbago. Ang ranggo sa Newsweek, ang survival rate sa cancer, ang oras ng paghihintay sa ER, lahat ay totoo. Ngunit sa likod nito ay isang sistema, at sa likod ng sistema ay mga tao, mga doktor na nagsasagawa ng daan-daang operasyon sa puso taon-taon, mga nurse na walang kapaguran, isang medical community na nag-alay ng kanilang sarili para sa mga pasyente. Mula 2025 hanggang ngayon,
Mahigit 500 estudyante ngang medisina mula sa Europa ang nakaranas ng serbisyong medikal sa Pilipinas. Bumabalik sila at gumagawa ng pagbabago. Si Amélie Dubois ay naging simbolo ng gayon ng pagpapalitan ng kaalaman sa medisina sa pagitan ng Europa at Pilipinas. Hindi perpekto ang serbisyong medikal sa Pilipinas, ngunit marami tayong matututunan dito. Ang akses, ang kahusayan, at higit sa lahat ang pilosopiyang paglalagay sa pasyente sa sentrong lahat. Malawak ang mundo at isa lang ang medisina. Ang pag-aral, pagbabahagi, at sabay-sabay na paglago sa kabilang ng hangganan. Hindi ba tiyon ang tunay na pagsulong ng medisina? Ano sa tingin ninyo?